Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay ng Kilig at Luha? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa ng muling samahan si Clara sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Dito sa Kilig at Luha, bawat kwento ay may sariling tinig, bawat damdamin ay may sariling daigdig. Sa buhay, may mga sakripisyong pilit nating inililihim, mga lihim na pilit nating itinatago. Pero paano kung ang lihim na yon ang siyang magbubunyag sa pinakamalalim na katotohanan? Paano kung ang pag-ibig sa kabila ng lahat ay hindi kayang pigilan kahit pa ng pinakamasikip na kontrata? Kaya ko bang pagkatiwalaan ng taong ito para sa anak ko, Kenzo? Hindi siya ang tipong hinahanap mo para sa isang akiyama. Bawat salita ni Celine ay parang suntok sa dibdib ni Sari. Matatalim, malamig. Ang mga mata niya'y naniningkit. Tinitigan si Sari mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang basura na nakakalat sa marmol na sahig. Doon siya nakatayo, sa gitna ng malawak at marangyang sala, habang ang tinig ni Celine ay bumubulong sa hangin, nag-iiwan ng lamig sa bawat sulok. Namanhid ang buong katawan ni Sari. Umuugong ang kanyang tainga. Tila ba ang buong mundo ay biglang nawalan ng tunog, maliban sa boses ni Celine at sa tibok ng sarili niyang puso na animoy martilyo sa kanyang dibdib. Bakit? Tanong niya sa sarili. Bakit ganito? Saan siya nagkamali? O sadyang ito na lang ba talaga ang kapalaran niya? Ang palaging maging alanganin, palaging nasa mali. Biglang bumalik ang alaala. 12 taon na ang nakalipas. Ang malamig na amoy ng alkohol sa ospital, ang nakakapanindig balahibong puting kumot, ang kontrata na animoy piraso ng kanyang kaluluwa na ibinebenta niya sa demonyo para lang mabuhay ang kanyang nanay di Dad. Pagkatapos nito, magiging maayos na ang buhay mo, sabi nila. Pero kailan ba naging madali ang isang bagay na nag-iwan ng butas sa puso mo? Naaalala pa niya ang munting palad, ang singit ng ngipin sa ibaba ng buto ng balikat, isang marka na sinasabi ng matatanda na mamarkahan ng tadhana. Isang segundo lang iyon, isang sulyap bago kinuha ang sanggol, isang buhay na ibinigay niya pero hindi niya maaaring angkinin, isang lihim na kanyang kinimkim kasama ng bawat pagtibok ng puso niya para sa isang anak na alam niyang hindi niya makakasama. Ngayon, narito siya, sa mismong bahay ng pamilyang yon, at sa mismong harapan niya, ang batang iyon. Si Migs. Nakayuko si Migs. Ang mga kamay ay pinagkukunot sa laylayan ng kanyang t-shirt. Ang kanyang mga mata, malalim at malungkot, ay pasulyap-sulyap sa pagitan ni Sari at Celine. Isang tahimik na panalangin ang binulong ni Sari. Huwag mong ipahalatang ikaw siya. Hindi niya alam kung kanino niya ito sinasabi. Sa sarili ba niya o sa tadhana? Lumapit siya kay Migs, parang may kung anong magnet na humihila sa kanya. Walang pasubali. Dahan-dahan niyang inayos ang gusot na kwelyo ng t-shirt ng bata. Parang may pumitik sa kanyang isip. Sa ilalim ng tela, doon mismo sa buto ng balikat, isang maliit na marka, isang singit, isang patak ng tinta ng tadhana. Ang mga daliri niya'y nanlamig, nanginginig. Ito yon, ang marka, ang kanyang marka, ang kanyang anak. Huminga siya ng malalim, pilit pinakalma ang kanyang sarili. Hindi ngayon. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Sari. Pero ang puso niya'y hindi nakikinig, nagulantang, nagwala. Bakit, Celine? Tinig ni Kenzo. Malamig. Halos walang emosyon, pero may isang bahid ng pagtataka sa mga mata nito. Naglakad si Celine palapit, tinitigan si Sari ng direkta na para bang gusto niyang tunawin ito sa kanyang tingin. Dahil ang mga taong tulad niya, hindi kabilang dito. Hindi siya nababagay sa pamilya natin. O gusto mong sabihin ko kung ano ang tunay niyang intensyon, Kenzo? Hindi siya rito para magturo, para siya sa "Tigilan mo na, Celine!" Nanginginig ang boses ni Sari. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas. Ngunit sa oras na ito,
Hindi na para sa sarili niya, para sa bata, para kay Migs. Naaalala niya ang mga luha ni Migs, ang mga kinimkim na pangarap. Umalis ka. Ngayon na. Utos ni Celine, itinaas ang kamay at itinuro ang pintuan. Wala kang puwang dito. Hindi ka welcome. Umalis ka sa buhay namin. Umalis ka sa buhay ng anak ko. Nakatayo si Sari, hindi makagalaw. Pakiramdam niya'y lumubog ang kanyang paa sa sahig. Ang mundo niya ay umiikot at sa mga mata ni Migs may takot. Isang takot na animoy salamin ng kanyang sariling kinimkim na pangamba. Ang mga salita ni Celine, ang utos niyang umalis, ang lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pakiramdam na para siyang basag na salamin, bawat piraso ay nagtatakda ng isang nakaraang puno ng sakit. Ang tinig ni Celine ay nagpatuloy na umalingaw sa kanyang isip, nagbabanta, nagpapaalala ng lahat ng dahilan kung bakit niya kinailangan itago ang lihim na ito. Hindi siya nababagay sa pamilya natin. Umalis ka sa buhay ng anak ko. Anak ko. Ang dalawang salitang yon ay parang lason na unti-unting kumalat sa kanyang ugat. Anak ko. Oo, anak niya. Ang anak na ipinagbili niya. Ang anak na iniwan niya. 12 taon na. 12 taon ng paglimot, ng pagtatago. Ang kontratang yon, isang pahina na tila ba kinain ang kanyang kabataan. Giyayban mo son kumin. Iyan ang tawag niya roon. Isang gabi, sa gitna ng dilim at ng kawalan, wala siyang ibang makapitan kundi ang kanyang sarili. Ang kanyang nanay Didad ay nangailangan ng dialysis at wala silang pera. Tanging ang kanyang matris at ang kanyang lakas ng loob, ang kanyang maipagmamalaki. Naaalala niya ang silid, malamig, walang kulay, ang ilaw na nakatutok sa kanya, ang mga mukha ng doktor at nurse na nakatago sa maskara, ang sakit, ang pagtulak, at pagkatapos, ang katahimikan, isang iyak. At sa maikling sandali, ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya, ang mga singit ng ngipin sa balikat. Ang bilis lang, isang sulyap, isang haplos sa munting palad. Pagkatapos, wala na. Pirmahan mo na ito, Ma'am Sari, sabi ng isang babae, iniabot sa kanya ang isa pang papel. Pagtalikod sa karapatang magulang, blanko. Wala siyang naramdaman. Ang kanyang puso ay parang bato na. Kinamumuhian niya ang bawat linya, bawat salita. Pero pumirma siya para kay Nanay Didad, para matapos na ang lahat. At sa kapalit ng kanyang katawan, ng kanyang emosyon, ng kanyang pagiging ina, isang makapal na sobre. Ang presyo ng kanyang kaluluwa. Pagbalik niya sa Baguio, walang nagbago. Pero ang loob niya, nagiba. Ang butas sa kanyang puso ay patuloy na lumalaki. Ang tanging nagpatuloy ay ang pagiging guro. Nagtuturo siya ng mga bata, mga bagay na hindi na niya alam kung paano paniwalaan. Ang kinabukasan, ang pag-asa. Ngayon, narito na naman siya. Sa harapan ni Migs, ang Migs na ito, ang kanyang Migs. Sari? Mahinang tanong ni Kenzo, binasag ang katahimikan, may bahid ng pagtataka. Tumingin si Sari sa kanya nagulat. Hindi niya namalayan na nakatitig na pala siya kay Migs ng matagal. Pinilit niyang maging professional. Sir Kenzo, tungkol po sa klase ni Migs. Tungkol sa klase? O tungkol sa kung ano pa, Sari? Biglang sumabat si Celine, puno ng pagdududa. Napakalapit mo na kasi kay Migs. Baka nakakalimutan mo ang lugar mo. Napapikit si Sari. Alam niya ang ibig sabihin ni Celine. Ang mga chismis, ang mga bulungan sa barangay tungkol sa isang guro na mahilig sa mga may pera. Tinatapos lang po namin ang assignments niya, Ma'am Celine. Mahinang sagot ni Sari. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtuturo mo. Sabi ni Celine, tumayo at inayos ang kanyang eleganteng damit. Masyado kang pinapalaya si Migs.
He needs discipline, not some romantic notions about painting. Hindi praktikal yan. Napansin ni Sari ang pagkurap ng mga mata ni Migs. Ang mga kamay nito'y muling pinagsama sa laylayan ng t-shirt. Gusto niyang yakapin ang bata. Gusto niyang sabihin kay Celine na mali ito, na hindi lang puro disiplina ang kailangan ni Migs. Miss Sari, tinig ni Kenzo, may bahid ng pagod. Salamat sa effort mo, but I think we'll reconsider the tutoring sessions. Namilog ang mata ni Sari. Ito na. Ito ang takot niya. Mawawala na naman sa kanya si Migs. Kenzo, ganun na lang ba? Sabi ni Celine, mas marahas ang boses. Hindi mo ba nakikita ang epekto ng babaeng ito kay Migs? Masyado siyang lumalapit sa bata. Hindi ko gusto yon. Hindi natin kailangan ng complications sa buhay natin. Lalo na ngayon na malapit na ang engagement natin. Tumingin si Sari kay Migs. Ang bata ay nakatingin sa kanya. Mga matay puno ng lungkot at pagkalito. Hindi na lang basta magtuturo. Hindi na lang basta estudyante. Si Migs, siya ang buhay na katunayan ng kanyang nawawalang pag-asa. Migs, tawag ni Sari. Halos bulong. Nagulat si Migs. Hindi niya inaasahan na tatawagin siya. Ngumiti si Sari, isang ngiting pilit na pinalakas para sa bata. Basta tandaan mo, Migs, hindi ka hinaan ang magtanong. Hindi masama ang magpinta. Ang importante, maging ikaw. Sige na, take care. Umalis siya. Bumalik sa Baguio, sa bahay na puno ng alaala. Sa tahimik na gabi, naririnig niya ang mga salita ni Celine. Hindi ka dapat masyadong malapit sa mga taong hindi natin kauri. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Sa loob ng kanyang kwarto, tumingala si Sari sa bintana. Ang buwan ay bilog. Tila nagmamasid. Ang pakiramdam na para siyang nasa isang malaking laro, kung saan siya lang ang hindi nakakaalam ng mga patakaran. Ang lihim na ito, gaano pa katagal niya itatago? Gaano pa karaming sakit ang kailangan niyang maramdaman? Hindi madali para kay Sari ang bumalik. Ang bawat hakbang patungo sa malaking bahay ng Akiyama ay puno ng agam-agam. Ang mga salita ni Celine ay parang tinik na tumusok sa kanyang isip. Pero ang mga mata ni Migs, ang mga mata ng isang batang naghahanap ng kalinga, iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kailangan siya ni Migs. Iyon lang ang mahalaga. Sa kabila ng pagtutol ni Celine, pinilit ni Kenzo na ipagpatuloy ni Sari ang pagtuturo. Hindi niya alam kung bakit. Siguro, dahil sa isang sandali, nakita niya ang kaibahan ng paraan ni Sari. Ang isang tao na hindi lang basta nagtuturo ng libro, kundi nagbibigay din ng pag-asa. Ate Sari, okay lang po ba talaga na mag-drawing ako? Tanong ni Migs isang hapon, hawak ang lapis at papel. Ang kanyang boses ay halos bulong. Sabi po kasi ni Mami Celine, walang silbi raw po yan. Napangiti si Sari, isang mapait na ngiti. Migs, ang sining, hindi kailangan ng silbi. Ang sining para sa puso. Kung masaya ka sa pag-drawing, bakit mo pipigilan? Sa bawat session, unti-unting nabubuo ang tiwala ni Migs kay Sari. Nagkukwento siya tungkol sa kanyang araw, sa kanyang mga takot, sa kanyang mga pangarap. Ang mga mata ni Migs, na dating laging nakayuko, ay dahan-dahang nagtataas, puno ng liwanag. Pinapakita niya kay Sari ang kanyang mga likha. Mga simpleng guhit, ngunit puno ng damdamin. May mga puno, may mga ibon. At minsan, isang mukha ng babae na may mahabang buhok at sa kamay nito'y may maliit na pilat. Si Nanay Didad yan, sabi ni Sari. Nagkunwari na hindi niya napansin ang pilat. Naalala niya ang sugat sa kanyang kamay mula sa matagal nang nakalipas, ang kanyang golden moment. Hindi po. Sabi ni Migs, nagulat. Ikaw po yan, Ate Sari. Kasi po, lagi kang may sugat sa kamay. Pero ang tapang mo pa rin po. Nahihiya si Sari. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Gusto niyang yakapin ang bata. Ang bawat pinta, bawat salita ni Migs ay parang susi na nagbubukas ng bawat selyo sa kanyang puso.
Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kapayapaan. Laging naroon si Celine, nakabantay, nakamasid. Minsan, papasok siya sa gitna ng kanilang klase, may dalang listahan ng mga gawain ni Migs. Migs, hindi mo pa tapos ang piano lessons mo. At bakit nakakalat ang mga drawing mo? Walang kapararakan yan. Ang mga ngangiti ni Migs ay naglalaho. Bumabalik ang takot sa kanyang mga mata. Kinokontrol ni Celine ang bawat minuto ng buhay ni Migs. Ang oras ng pag-aaral, ang oras ng pagtulog, pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Hindi ka dapat masyadong malapit sa mga bata na hindi mo kauri. Paulit-ulit na sinasabi ni Celine kay Migs na parang isang sirang plaka. Isang araw, habang nagtuturo si Sari, biglang nawala ang kanyang telepono. Hinanap niya ito sa lahat ng sulok. Nagulantang si Celine. Baka naman, sabi niya, puno ng pagdududa. May kinukuhanan ka ng picture na hindi mo dapat kinukuhanan. Ma'am Celine, hindi po ako ganoon, mariing sagot ni Sari. Tingin ko, kailangan ko na talagang hanapan si Migs ng ibang tutor, sabi ni Celine. Tumingin kay Kenzo na nooy nasa likod nila, nanonood. May kakaibang tingin sa mga mata ni Kenzo, hindi pa rin maintindihan. Baka may iba siyang intensyon. Ang mga bulungan ay kumalat sa bahay. Naglabasan ang mga katulong, nagbubulungan tungkol sa bagong guro. Alam ni Sari, nagawa-gawa lang ni Celine ang lahat. Pero ang hiya ay kumapit na naman sa kanya. Kahit ganoon, nagpatuloy si Sari. Para kay Migs, para sa bawat maliit na ngiti ng bata. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nagpaiwan si Sari upang ayusin ang mga gamit niya. Akala niya ay wala ng tao. Bigla siyang nakarinig ng boses mula sa opisina ni Kenzo. Boses ni Celine. May kausap siya sa telepono. Oo, kailangan na nating tapusin ito. Hindi ko gusto ang epekto niya kay Migs. Nagiging sagabal na siya sa ating plano. Bumilis ang tibok ng puso ni Sari. Plano? Anong plano? Kailangan nating alisin ang hadlang. Patuloy ni Celine. Ang boses ay nagiging mas mababa. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano. Wala siyang magagawa. Hindi siya makakalaban. Lalo na't may binanggit si Celine na pangalan. Isang pangalan na pamilyar kay Sari. Ngunit hindi niya maisip kung saan niya narinig. Nanginginig si Sari. Sino ang kausap ni Celine? At sino ang hadlang na iyon? Biglang narinig ni Sari ang malakas na pagputol ng tawag. Agad siyang nagtago sa likod ng kurtina. Maya-maya, lumabas si Celine mula sa opisina. Ang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagay. Isang bagay na matalim, puno ng lihim. Paglingon niya, direkta siyang tumingin sa kinaroroonan ni Sari. Isang mabilis at matalim na sulyap na para bang alam niyang may nagtatago doon. Ang tingin ni Celine, ang sulyap na yon ay parang patalim na bumaon sa puso ni Sari. Alam niyang may tinatago si Celine. Alam niyang may mas malalim pa sa mga tsismis at pangaapi. Ngunit ano? At paano ito konektado sa kanyang sariling nakaraan? Ang pangalan na binanggit ni Celine, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi niya makuha, para bang nasa dulo ng kanyang dila, ngunit ayaw lumabas. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Sari. Hindi siya basta-basta naglalakad sa bahay. Nagtatago siya ng kanyang telepono. Binabantayan niya ang bawat galaw ni Celine at maging ni Kenzo. Ang huli, sa kabila ng pagiging abala, ay tila nakikita na rin ang kakaibang pag-uugali ni Celine. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatitig sa kanyang fiancé. Tila nagtataka. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Sari. Sana ay makita na ni Kenzo ang tunay na kulay ni Celine. Isang araw, habang pauwi si Sari mula sa bahay ng Akiyama, nakita niya si Tita Lorna, ang matandang babae, dating tagapangalaga ng bata sa pamilya Akiyama, ay nakaupo sa isang bangko sa labas ng isang sari-sari store, nagpapahangin. Nakangiti si Tita Lorna nang makita si Sari. Sari, ikaw na nga yan, anak.
sabi ni Tita Lorna, tumayo at niyakap si Sari. Ang tagal na kumusta ka na? Ang tingin ni Celine. Ang sulyap na yon ay parang patalim na bumaon sa puso ni Sari. Alam niyang may tinatago si Celine. Alam niyang may mas malalim pa sa mga chismis at pangaapi. Ngunit ano? At paano ito konektado sa kanyang sariling nakaraan? Ang pangalan na binanggit ni Celine, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi niya makuha, para bang nasa dulo ng kanyang dila, ngunit ayaw lumabas. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Sari. Hindi siya basta-basta naglalakad sa bahay. Nagtatago siya ng kanyang telepono. Binabantayan niya ang bawat galaw ni Celine at maging ni Kenzo. Ang huli, sa kabila ng pagiging abala, ay tila nakikita na rin ang kakaibang pag-uugali ni Celine. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatitig sa kanyang fiancé. Tila nagtataka. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Sari. Sana ay makita na ni Kenzo ang tunay na kulay ni Celine. Isang araw, habang pauwi si Sari mula sa bahay ng Akiyama, nakita niya si Tita Lorna. Ang matandang babae, dating tagapangalaga ng bata sa pamilya Akiyama, ay nakaupo sa isang bangko sa labas ng isang sari-sari store, nagpapahangin. Nakangiti si Tita Lorna nang makita si Sari. Sari, ikaw na nga yan, anak, sabi ni Tita Lorna, tumayo at niyakap si Sari. Ang tagal na kumusta ka na? Napangiti si Sari. Si Tita Lorna ang isa sa mga iilang taong naging mabait sa kanya noong mga panahong yon. Mabuti po, Tita Lorna. Kayo po. Eto, matanda na Sari, sabi ni Tita Lorna, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Hawak niya ang kamay ni Sari at biglang napatigil ang kanyang tingin sa pilat sa pulso ni Sari. Ang pilat mula sa cesarean section. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ikaw nga, bulong niya, tila gulat na gulat. Ikaw yung babae noon, ang babaeng nanganak sa klinik. Yung ina ni Migs, nalaglag ang panga ni Sari, namanhid ang buong katawan niya. Pakiramdam niya'y may bumara sa kanyang lalamunan. Paano nalaman ni Tita Lorna? Napansin ni Tita Lorna ang reaksyon ni Sari. Napalingon siya sa paligid. Hinila si Sari sa isang mas tahimik na sulok. Anak, patawarin mo ako. Bulong niya. Ang mga mata ay nagsisimula ng lumuha. Ang tagal ko nang kinikimkim ito, hindi ko na kaya. Tita Lorna, ano po ang sinasabi ninyo? Nanginginig ang boses ni Sari. Ang totoo, Sari, nagsimulang magkwento si Tita Lorna. Halos hindi makahinga. Hindi dapat sa'yo galing ang sperm at egg. May ibang materials dapat na ginamit. Pero ginamit nila ang sayo para makatipid. Alam yan ng pamilya Akiyama. Alam nila na may posibilidad na ikaw ang tunay na ina. Lalo na si Senyora Elena, ang ina ni Kenzo. Ayaw nilang may bahid ang pangalan nila. Gusto nilang itago. At si Kenzo, siya mismo may duda, pero may utang na loob siya sa pamilya ni Celine. Ayaw niyang suwayin ang ina niya, kaya hinayaan na lang niya. Ang mundo ni Sari ay biglang bumaliktad. Ang bawat piraso ng sakit, ng pagtatago, ng hiya na kanyang dinala sa loob ng 12 taon ay bumalik na parang tsunami. Hindi lang siya basta nanganak ng kapalit. Pinagsamantalahan siya. At ang pamilya Akiyama, maging si Kenzo, ay alam ang katotohanan o hindi bababasa, pinaghihinalaan ito at sinikap na itago ito. Migs! Si Migs! Anak ko? Bulong ni Sari, ang luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso na matagal ng bato ay biglang nagkadurog. Oo, anak, sabi ni Tita Lorna. Umiiyak na rin at niyakap ng mahigpit si Sari. Ikaw ang tunay na nanay niya. Ang marka sa balikat niya. Yan ang katibayan. Parehong-pareho sa nakita ko noon. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko kayang ipagtago pa.
Lalo na ngayon na nakikita kong nasasaktan si Migs kay Celine. Wala siyang tunay na pagmamahal sa bata. Gusto lang niya ang posisyon. Ang mga salita ni Tita Lorna ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, ang kanyang anak. Ang batang kinakalingan niya, na tinuturuan niya, na pinipilit niyang huwag mahalin ng labis, ay kanyang sariling laman at dugo. Ang sakit, ang galit, ang pag-ibig na matagal ng kinimkim ay biglang bumulwak, kasama ng pait ng katotohanan. Naglakad si Sari pauwi sa Baguio, tila isang robot, walang pakiramdam. Ang sikat ng araw ay hindi niya napansin. Ang hangin ay hindi niya naramdaman. Tanging ang mga salita ni Tita Lorna at ang larawan ni Migs. Pagdating niya sa kanyang maliit na bahay, naupo siya sa sahig. Kinuha niya ang lumang larawan ni Nanay Didad. At sa tabi nito, ang isang maliit na sketch na ginawa ni Migs, isang bata na nakatayo sa ilalim ng isang puno. At may isang babae na may pilat sa kamay na nakatayo sa malayo. Anak ko, bulong niya, nanginginig ang mga labi. Totoo ba ito? Ang luha ay umagos ng walang tigil. Ang bawat patak ay nagsasalaysay ng 12 taon ng pighati, ng pagtatago, at ng isang pag-ibig na ngayon lang niya pwedeng angkinin. Ang katotohanan ay parang apoy na sumusunog sa buong pagkatao ni Sari. Anak niya si Migs, ang Migs, na halos ayaw niyang tingnan ng matagal para hindi niya masyadong mahalin, ay ang kanyang anak. Anak na pinagsamantalahan ang kapusukan ng kanyang nakaraan. Anak na ipinagdamot sa kanya. At ngayon, paano? Paano niya maibabalik ang nawalang 12 taon nang hindi sinisira ang mundo ng bata? Hindi siya makatulog ng maraming gabi. Ang kanyang isip ay parang naglalakad sa isang madilim na gubat, naghahanap ng liwanag. Ang bawat hakbang ay puno ng pangamba. Gusto niyang yakapin si Migs ng mahigpit, sumigaw sa mundo na siya ang ina ng bata. Pero paano kung masaktan si Migs? Paano kung kamuhian siya nito dahil sa katotohanan? Ang hiya ay muling kumapit, mas mabigat kaysa dati. Hindi ko ito pwedeng gawin ng basta-basta, bulong niya sa sarili habang nakaupo sa tabi ng Nanay Didad na mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang buhok ng ina, si Nanay Didad, ang dahilan kung bakit niya ipinagbili ang kanyang tagsibol. Para sa'yo at para kay Migs, sabi niya, halos walang tinig. Para sa inyo, lalaban ako. Kailangan niya ng ebidensya. Hindi lang sapat ang salita ni Tita Lorna, kailangan niya ng concrete proof. Isang kopya ng kontrata, mga dokumento mula sa klinik, isang DNA test, isang napakalaking gawain para sa isang guro na walang koneksyon at limitado ang pera. Habang nagtuturo siya kay Migs, mas lalo niyang nakita ang pang-aapi ni Celine. Hindi na lang basta kritisismo, ito ay mental abuse. Hindi ka dapat maging ganito katanga, Migs, sabi ni Celine. Isang araw, habang binabato ang ginuhit ni Migs, walang patutunguhan ang mga drawing mo. Kailangan mong maging matalino, Kenzo, hindi artist. Nanginginig si Migs. Ang dating munting liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting namamatay. Nag-umpisa si Sari sa kanyang paghahanap. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, ginagamit niya ang lumang computer sa internet cafe. Naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa klinik, sa mga proseso ng surrogate motherhood noon, sa mga legal na karapatan ng isang biological mother. Ang bawat pahina ay nagdadala sa kanya ng parehong pag-asa at pagkalito. Samantala, lumalala ang pag-atake ni Celine. Nagsimula siyang magkalat ng tsismis sa mga katulong at sa mga kapitbahay. Ang gurong yan, malakas ang loob. Kung saan-saan galing. Baka may balak lang sa pera ng pamilya Akiyama. Isang araw, pagkatapos ng klase, biglang sumigaw si Celine. Nawawala ang singsing ko, ang engagement ring ko. Ang lahat ng katulong ay nagtipon, naghahanap. Nagulat si Sari. Hindi siya sanay sa ganitong eksena. Sari, sabi ni Celine. Ang tingin ay matalim na matalim.
Ikaw ang huling nakalapit sa aking vanity table kanina. Ikaw lang ang may access sa kwarto ko. Sigurado akong nandoon lang ang singsing. Ma'am Celine, hindi ko po kinuha ang singsing ninyo. Maring sagot ni Sari. Talaga lang ha? May ngisi sa labi ni Celine. Baka kailangan nating magpulis. Bumilis ang tibok ng puso ni Sari. Hiya. Ang hiya ay kumapit sa kanyang buong pagkatao. Alam niyang gawa-gawa lang ito ni Celine. Isa itong paraan upang tanggalin siya sa buhay ni Migs. Si Kenzo, nakasalukuyang nakatayo sa isang sulok, ay tahimik. Ngunit nakita ni Sari ang pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi na lang basta inosenteng pagtataka. Mayroon ng bahid ng pagdududa, mayroon ng pagdaramdam. Ngunit bakit hindi siya nagsasalita? Bakit siya nananatili pa ring tahimik? Sa gabi, habang nakaupo sa tabi ni Nanay Didad, hinaplos ni Sari ang pisngi ng ina. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Nay, alam kong mahirap, pero kailangan kong labanan. Para kay Migs, para sa atin. Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pighati at pag-asa. May karapatan si Migs na malaman ang katotohanan. At may karapatan akong lumaban para sa kanya. Ito ang kanyang golden moment, ang panata ng isang ina na handang pasanin ang buong daigdig para sa kanyang anak. Kinabukasan, habang naglalakad siya patungo sa sakayan, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang telepono. Isang anonymous message. Kung gusto mong malaman ang totoo tungkol sa kontrata, puntahan mo ang lumang opisina sa JP Rizal Saint, Building No. 12. Hanapin mo si Aling Nena. Namilog ang mata ni Sari. Sino ito? Isang kaaway ba ni Celine? O isang kaibigan ng katotohanan? Isang pag-asa ang sumibol sa kanyang puso na matagal nang naliligaw sa dilim. Ang mensaheng iyon, isang maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi alam ni Sari kung sino ang nagpadala. Isang kaaway ni Celine? Isang dating empleyado na may konsensya? O baka isang bitag? Ngunit ang pag-asa ay mas malakas kaysa takot. Para kay Migs, kailangan niyang subukan. Isang araw pagkatapos ng kanyang klase kay Migs at sa ilalim ng matatalim na tingin ni Celine, nagtago si Sari sa isang jeepney patungong JP Rizal Saint. Ang lumang opisina ay tila ba nababalot ng alikabok ng nakaraan. Ang Building No. 12 ay isang luma at halos abandonadong gusali na may mga bintanang basag at mga pader na nagbabalat. Sa loob, ang amoy ng luma, amag at kalungkutan ay bumungad sa kanya. Aling Nena? Tawag ni Sari. Nanginginig ang boses. Mula sa likod ng isang tumpok ng mga lumang kahon, may lumabas na isang matandang babae. May salamin sa mata at baluktot ang likod. Sino ka? At ano ang kailangan mo kay Aling Nena? Ako po si Sari Villarosa. May nagpadala po sa akin dito. Tungkol po sa isang lumang kaso. Isang kontrata. Biglang nagbago ang mukha ni Aling Nena. Mula sa pagiging magaspang, naging puno ng takot. Wala akong alam. Umalis ka na. Ngunit ang panginginig ng kanyang kamay, habang hawak ang basag na tasa, ay hindi nakaligtas sa paningin ni Sari. Aling Nena, alam ko po na may alam kayo. Pakiusap ni Sari. Para po sa anak ko. 12 taon na po akong naghahanap ng katotohanan. Napabuntong hininga si Aling Nena. Tumingin siya sa paligid, tila natatakot na may makarinig. Ang kontrata mo, ang problema doon, doble ang papel. Doble po? Tanong ni Sari, hindi makapaniwala. Oo, ang isang kopya, may nakalagay na ibang genetic materials. Pero ang tunay na kopya, ang sayo ang nakalagay. Sinadya nilang gawin iyon. Para kung may magtanong, may ipakita sila. Pero ang tunay, alam nilang sayo galing lahat. Nagpatuloy si Aling Nena, ang boses ay mahina, puno ng pangamba. Natatakot ako. Matagal na akong nagtatago.
Pero nakikita ko ang nangyayari sa batang yon. Si Migs, hindi niya deserve yon. Doon, sa dilim ng lumang opisina, ipinakita ni Aling Nena kay Sari ang isang lumang logbook. May mga entry doon na nagpapakita ng discrepancies sa mga gamit sa klinik. At sa isang pahina, isang maliit na tala na nagkukumpirma ng paggamit ng genetic materials ni Sari. Isang matibay na ebidensya. Nag-cruise ang landas ng mga lihim. Maraming salamat po, Aling Nena, sabi ni Sari. Nanginginig ang kamay habang kinukuha ang mga kopya ng dokumento. Bumalik si Sari sa bahay ng Akiyama, dala ang bagong pag-asa at mas matinding takot. Kailangan niyang maging mas maingat. Samantala, sa loob ng bahay ng Akiyama, mas lalo pang lumalalim ang pagdududa ni Kenzo. Nakikita niya ang pagbabago kay Migs. Ang dating masayahin na bata ay nagiging malungkutin. Ang mga drawing nito ay nagiging mas madilim. Migs, bakit ka laging nagtatago kapag nagdi-drawing ka? Tanong ni Kenzo isang gabi habang nakita si Migs na nagtatago sa ilalim ng kanyang kama. Ayaw po kasi ni Mami Celine. Sabi niya, walang silbi po. Bulong ni Migs. Ang mga salita ni Migs ay parang sampal kay Kenzo. Walang silbi? Ang sining na nagbibigay kasiyahan sa anak niya? Naalala niya ang mga komento ni Sari. Hindi pera ang kailangan ng bata. Kailangan niya ng tao. Biglang sumakit ang ulo ni Kenzo. Ang utang na loob niya sa pamilya ni Celine. Ang hiya na gusto niyang panatilihin. Nagsisimula ng bumigat. Isang hapon, sa gitna ng hapunan, nagring ang telepono ni Kenzo. Si Celine ang sumagot. Oo. Ready na po ba ang cake para sa engagement party? Dapat perfect yan. At Migs, huwag kang magulo dyan. Hindi mo pa tinatawag si Mami Celine bilang mami sa harap ng tita Sonia mo. Makinig ka sa akin. Namilog ang mata ni Migs. Ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa kanyang kubyertos. Sumulyap siya kay Sari, humingi ng tulong. Nagulat si Sari. Ito na naman si Celine. Ang pagpapanggap, ang pagpapamalas, ang pilit na pagkontrol. Kinabukasan, nakuha ni Sari ang unang kopya ng kontrata. Isang matandang, halos dilaw na papel. Sa bawat linya, bawat salita, tinitigan niya ito. At doon, sa isang maliit na paragraph, may isang bahagi na tila sinadyang itim-itim para hindi mabasa. Isang clause na nagbabanggit ng donor materials. Ngunit sa ilalim nito, sa isang light copy, ay may pangalan. Ang pangalan niya bilang donor. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang simula. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Ngunit ang bawat piraso ay nagdadala ng mas malalim na tanong. Ang mga dokumento mula kay Aling Nena, ang nakakubling pangalan niya sa kontrata. Ang bawat piraso ay nagpapatunay sa kanyang mga pinaghihinalaan. Ngunit hindi pa rin sapat. Kailangan niya ang isang DNA test. Isang hindi matatawarang patunay na magbubunyag ng lahat. Ito ang kanyang pinakamalaking hamon. Ngunit paano niya gagawin iyon nang hindi nahahalata ni Celine? At nang hindi nasasaktan si Migs, ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Ate Sari, okay lang po ba kayo? Tanong ni Migs isang umaga. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Sari. Ang mga gabi ng pagpupuyat at pag-iisip ay nagiiwan ng bakas. Okay lang, Migs. Pilit ng ngiti ni Sari. Niyakap niya ang bata, mas mahigpit kaysa dati. Ang bawat haplos niya ay may dalang pagmamahal, pangako, at pag-asa. Sa susunod na mga araw, naghahanap si Sari ng paraan. Sa pamamagitan ng koneksyon ng kaibigan ni Aling Nena, nakahanap siya ng isang discreet na laboratorio na handang tumulong sa kanya sa proseso ng DNA testing. Ngunit kailangan niya ng sample mula kay Migs. Isang buhok, isang sipit ng kuko. Ano mang makukuha niya nang hindi nagpapahalatang may balak. Ang pagkakataon ay dumating isang hapon. Habang naglalaro si Migs sa hardin,
Nadapa siya. Nagasgasan ng kanyang tuhod. Agad siyang nilapitan ni Sari, hinugasan ng sugat at ginamot. Habang nililinis ang sugat, nakita niya ang isang hibla ng buhok ni Migs na dumikit sa damit nito. Dahan-dahan niyang kinuha yon, itinago sa isang maliit na bag. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Panganib. Ngunit kailangan. Hindi ko akalain na pati buhok ng anak ko, pagdududahan ko pa. Bulong niya sa sarili habang nakatago sa banyo, hawak ang hibla ng buhok. Hindi nagtagal. Umakyat na sa galit ang pag-atake ni Celine. Ang mga chismis ay nagiging mas masama. Ang gurong yan, mapanganib. May balak na masama sa pamilya. Kaya isang hapon, habang nagtuturo si Sari, biglang pumasok si Celine. Sari, sabi niya, ang boses ay matalim. May nagreklamo tungkol sa'yo. May nakakita raw na kinuha mo ang wallet ng isang katulong. Hindi ko maintindihan. Bakit mo gagawin yon? Ma'am Celine, hindi po totoo yan. Depensa ni Sari, umiinit ang kanyang pisngi. Ang mga mata ni Migs ay nanlaki. Tumingin sa kanyang nanay Sari at kay Celine. Talaga lang? Bakit may mga lumalabas na balita tungkol sa'yo? Baka nakakalimutan mong nasa pamilya ka ng Akiyama. Hindi kami makapagtiwala sa mga taong may bahid ng nakaraan. Nanginginig si Sari. Ito na ang pinakamatindi. Ang pag-atake sa kanyang reputasyon, sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya'y nawawalan siya ng lakas. Pero nang makita niya ang mukha ni Migs, ang takot sa kanyang mga mata, kailangan niyang lumaban. Si Kenzo, nakasalukuyang nakatayo sa may pintuan, ay tahimik na nakikinig. Ngunit this time, hindi na lang basta pagdududa ang nasa kanyang mukha. Mayroon ng matinding galit. Ang mga salita ni Celine, ang kanyang pagkontrol, ang kanyang pagiging mapanira. Lahat ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Tama na, Celine, biglang sabi ni Kenzo. Ang boses ay puno ng awtoridad. Nagulat si Celine at maging si Sari. Hindi mo kailangan sirain ang reputasyon ng isang tao nang walang sapat na ebidensya. At lalong-lalo na, huwag mong sasaktan si Migs sa mga sinasabi mo. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ni Kenzo. Ang kanyang perpektong fasad ay nagsisimula ng mabasag. Makinig ka, Kenzo. Ang babaeng yan. Hindi, Celine. Ikaw ang makinig. Putol ni Kenzo. Simula ngayon, huwag mo nang pakikialaman si Sari. At huwag mo nang sasaktan si Migs. Maliwanag? Nakahinga si Sari ng malalim. Isang maliit na tagumpay. Isang maliit na pag-asa na hindi pa huli ang lahat para kay Kenzo. Ilang araw pagkatapos nito, habang nakaupo sa isang tahimik na kapehan sa Baguio, tumunog ang telepono ni Sari. Isang text message mula sa laboratorio. Resulta ay positibo. Nalaglag ang telepono ni Sari sa kanyang kamay. Nanlamig ang buong katawan niya. Positibo. Siya ang ina. Ang anak niya. Ang kanyang dugo at laman. Isang luha ng tuwa at sakit ang bumuhos sa kanyang pisngi. Ngunit hindi pa niya natatapos ang paghinga. Biglang nagring muli ang telepono. Number ni Celine. Nag-aalangan si Sari. Ano na naman? Sinagot niya. Alam ko na ang ginagawa mo, Sari. Ang boses ni Celine ay matalim. Malamig. Puno ng banta. Huwag kang magkakamali. Mayaman ang pamilya namin. Kaya naming gawing impyerno ang buhay mo at wala kang magagawa. Ang banta ni Celine ay parang lason na kumalat sa buong katawan ni Sari. Alam niyang hindi ito biro. Ang kapangyarihan at kayamanan ng pamilya Akiyama ay kayang durugin ng isang tulad niya. Ngunit sa kanyang kamay, hawak niya ang katotohanan. Ang resulta ng DNA test, ang lihim na dokumento mula kay Aling Nena, ang mga piraso ng ebidensya na magpapalaya sa kanya at kay Migs. Kinabukasan, pagkatapos ng klase kay Migs, nilapitan ni Sari si Kenzo.
Wala si Celine. Ito ang pagkakataon niya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sir Kenzo, sabi ni Sari, ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. May kailangan po tayong pag-usapan tungkol po kay Migs at sa nakaraan. Napansin ni Kenzo ang seryosong tono ni Sari. Napatigil siya sa pagbabasa ng kanyang telepono. Ano yun, Sari? May bahid ng pagdududa sa kanyang tinig. Inilabas ni Sari ang isang USB drive. Nandito po ang lahat ng ebidensya, ang kontrata, ang mga talaan sa klinik at ang resulta ng DNA test. Namilog ang mga mata ni Kenzo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang pagtanggi, ang takot. Lahat ay naghalo-halo sa kanyang mga mata. Ano ang sinasabi mo, Sari? Alam ko na po ang lahat, Sir Kenzo. Alam ko po na alam ninyo o may hinala kayo na ako ang biological mother ni Migs. Alam ko po ang tungkol sa double contract, sa pagmamanipula ng papeles. Ing boses ni Sari ay unti-unting lumalakas. Ginawa ko po ito para sa nanay ko. Pero pinagsamantalahan ninyo ang aking kahinaan. Pinagkait ninyo sa akin ang aking anak. Napaupo si Kenzo. Ang USB drive ay hindi niya magawang kunin. Ang kanyang isip ay bumalik sa 12 taon na ang nakalipas. Ang mga bulong ng kanyang ina. Ang mga papel na sinabi niyang ayusin baruhan niya. Ang pagdududa na unti-unting bumabagabag sa kanya. Ang utang na loob sa pamilya ni Celine na naging dahilan ng kanyang pananahimik. Ang hiya ng kanyang pamilya. Lahat ay nagsimulang gumuho. Hindi ko sinasadya. Bulong ni Kenzo, nakayuko ang ulo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at sakit. Natakot lang ako. Natakot ako sa sasabihin ng pamilya ko, sa pamilya ni Celine, sa mga tao. Pero ang anak ninyo, Sir Kenzo, sabi ni Sari, si Migs, naririto po siya. Nakikita po ninyo kung paano siya sinasaktan ni Celine. Hindi po niya deserve iyon. May karapatan po siyang malaman ang totoo at may karapatan po akong lumaban para sa kanya. Biglang tumayo si Kenzo. Lumakad siya patungo sa bintana. Tinitigan ang labas. Ang tagal kong nabulag, sabi niya. Ang boses ay parang isang bulong. Para sa reputasyon, para sa business, para sa utang na loob. Pinabayaan ko ang anak ko. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Kenzo ang isang nakatuping drawing. Ito ay isang drawing ni Migs. Isang bata na nasa pagitan ng dalawang malalaking tao. Ngunit ang mga tao ay mayroong mga nakatalikod na mukha na animoy-giboy hindi nakikita ang bata. Ang puso ni Kenzo ay biglang sumikip. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagkakataong makita ang kalungkutan ng kanyang anak sa isang guhit. Ano ang gagawin ko ngayon, Sari? Sabi ni Kenzo, bumaling kay Sari. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdaramdam, ng pagsisisi at ng isang bagong determinasyon. Paano ko ito itatama? Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit at panghihinayang. Ito ang kanyang pagtatagpo sa dilim, hindi lang sa madilim na nakaraan, kundi pati na rin sa madilim na sulok ng kanyang konsensya. Paano ko maibabalik ang lahat ng nasira ko? Ang mga salita ni Kenzo. Ang kanyang tanong na puno ng pagkabigo sa sarili. Paano ko ito itatama? Ito ang simula ng kanyang pagbabago. Nakita ni Sari sa kanyang mga mata ang isang bagong apoy. Ang apoy ng isang ama na handang lumaban para sa kanyang anak. Ang katotohanan po, Sir Kenzo. Iyan ang kailangan ni Migs. Iyan ang kailangan nating lahat. Sabi ni Sari, ang boses ay matatag. Harapin po natin ang lahat. Kinabukasan, ang bahay ng Akiyama ay nagulantang. Hindi dahil sa paghahanda para sa engagement party, kundi sa isang hindi inaasahang pagpupulong. Pinatawag ni Kenzo ang pamilya ni Celine, ang kanyang sariling ina, at ang ilan sa kanilang mga pinagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo.
Ang atmosfera ay mabigat, puno ng pagtataka at tensyon. Pumasok si Celine, nakangiti. Tila ba hindi niya alam ang mangyayari? Ang kanyang damit ay eleganteng-elegante, perpekto para sa kanyang Mommy of the Year image. Ngunit pagkakita niya kay Sari, na nakaupo sa tabi ni Kenzo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging matalim ang kanyang mga mata. Kenzo, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Celine. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Tumayo si Kenzo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bahid ang pag-aalinlangan. Celine, kailangan nating mag-usap. Ngayon, sa harap ng lahat. Ipinalabas ni Kenzo ang USB drive. Ipinakita niya ang mga dokumento, ang kontrata, ang mga talaan mula sa klinik, at sa wakas, ang resulta ng DNA test. Ang lahat ng mata ay nakatutok kay Kenzo. Pagkatapos ay kay Sari. At sa huli, kay Celine. Namutla si Celine. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Ang kanyang mascara ay nagsisimula ng mabasag. At hindi lang iyan, sabi ni Kenzo. Ang boses ay puno ng galit, hindi na para sa sarili, kundi para sa anak niya. Ito ang mga recording ng kung paano mo sinasaktan si Migs, kung paano mo siya kinokontrol, kung paano mo sinisira ang kanyang pagkatao. Nagsimulang magpatugtog si Kenzo ng mga recording, ang boses ni Celine na puno ng pangungutya. Ang kanyang mga salita na puno ng pagdududa, pagmamanipula at pagbabanta. Ang mukha ni Celine ay naging pula sa galit at kahihiyan. Ang kanyang ina, si Tita Sonia, ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Nagsisinungaling ka, Kenzo. Iniset up mo ako. Ang babaeng yan. Siya ang may pakana. Sigaw ni Celine, itinuro si Sari. Hindi Celine, sabi ni Kenzo. Matatag ang kanyang boses. Ang katotohanan ang nagsasalita. Pinabayaan kita. Nagbulag-bulagan ako dahil sa utang na loob at hiya. Pero hindi ko nahahayaan na saktan mo ang anak ko. Hindi na. Sa harap ng lahat, ipinahayag ni Kenzo ang kanyang desisyon. Kinakansela ko ang engagement. Wala nang kasal. Nagsimulang umiyak si Celine. Hindi dahil sa sakit ng puso, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, lahat ay nawasak. Ang mga bulong ng mga tao, ang mga tingin ng paghamak. Ang karma ay dumating sa pinakamasakit na paraan. Hindi! Hindi mo ito magagawa sa akin! Sigaw ni Celine, ngunit ang kanyang boses ay tila isang yak. Ngunit huli na ang lahat. Nilapitan ni Kenzo si Migs na nakaupo sa isang sulok, nakikinig sa lahat. Migs! Sabi ni Kenzo, lumuhod sa harap ng anak. Patawarin mo ako, anak. Nagkamali ako. Pinabayaan kita. Pero simula ngayon hindi na. Hindi na kita papabayaan. Nandito na si Papa at nandito na si Nanay Sari. Tumulo ang luha sa mata ni Migs, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Niyakap niya ang kanyang ama, isang mahigpit na yakap, ang unang tunay na yakap. Ito ang kanyang golden moment. Ang mga pulis ay dumating, kasama ang isang social worker. Sinampahan ng kaso si Celine, hindi lamang dahil sa mental abuse kay Migs, kundi pati na rin sa pagkalat ng maling impormasyon at paninirang puri kay Sari. Ang kanyang pagbagsak ay kumpleto. Sa harap ng lipunang pinahahalagahan niya, nang higit sa lahat. Nakatayo si Sari sa isang sulok, tinitigan si Celine na tinatangay ng mga pulis. Ang mga mata ni Celine ay puno ng galit at paghihiganti. Direkta itong nakatingin kay Sari at Kenzo. Ngunit hindi na natatakot si Sari. Hawak niya ang kamay ni Migs, isang simbolo ng kanyang tagumpay, ng kanyang muling pagsilang. Ang pagbagsak ni Celine ay nag-iwan ng malalim na butas sa buhay ng pamilya Akiyama. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may liwanag na sumisikat, ang liwanag ng katotohanan at pag-asa. Wala na ang anino ng pagpapanggap. Ngayon, oras na para sa paghilom.
Hindi madali para kay Migs. Maraming tanong sa kanyang isip, maraming takot. Ngunit sa tabi niya, naroon si Kenzo, isang Kenzo na hindi na ang dating abala at walang pakialam na ama. Migs, anak, sabi ni Kenzo isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa sofa. Sari was there too, sitting a little distance away, letting them have their moment. Ang totoo kasi anak, si Ate Sari, siya ang nanay mo. Namilog ang mga mata ni Migs. Tumingin siya kay Sari, pagkatapos ay kay Kenzo, hindi niya maintindihan. Ang kanyang isip, bata pa, ay pilit na iniaayos ang mga piraso ng impormasyon. Migs, tanda mo ang drawing na ginawa mo sa akin? Sabi ni Sari, dahan-dahang lumapit. Yung babaeng may pilat sa kamay? Tumango si Migs. Ako yun anak. Sabi ni Sari, humawak sa kamay ni Migs. Nagkaroon ako ng sugat noon. At ikaw ang ipinanganak ko. Hindi umiyak si Migs. Hindi rin siya sumigaw. Tinitigan lang niya si Sari na animoy hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang lihim na matagal nang bumabagabag sa kanya, ang pakiramdam na may kulang, may mali, ay unti-unting nabubuo. Simula noon, binago ni Kenzo ang lahat. Binawasan niya ang kanyang trabaho. Umaga't gabi, mas inuuna niya si Migs. Sabay silang nagbabike sa Baguio. Sabay silang nagbabasa ng libro. Nagsimula silang magbonding, hindi lang bilang ama at anak, kundi bilang magkaibigan. Papa, pwede po ba kaming mag-drawing ni Nanay Sari? Tanong ni Migs isang hapon. Isang maliit na ngiti sa labi. Nang marinig ni Sari ang Nanay Sari mula kay Migs, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Isang luha ng tuwa ang dumaloy. Ang mga taon ng pighati. Ang mga taon ng pag-aalinlangan. Lahat ay naglaho sa isang simpleng tawag. Ito ang kanyang golden moment, ang tunog ng salitang nanay mula sa kanyang anak. Pinayagan ni Kenzo. Hindi na niya pinipigilan si Migs sa kanyang mga hilig. Sa katunayan, binilhan pa niya ito ng mas maraming art materials. Nakikita niya ang saya sa mata ni Migs. Nakikita niya ang pagbabago at doon nakita rin niya ang pagbabago sa sarili niya. Sari, sabi ni Kenzo isang gabi. Habang nakaupo sila sa hardin, pinagmamasdan ng mga bituin. Si Migs ay mahimbing nang natutulog. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang lahat ng pagkakamali ko. Pero sisiguraduhin kong magiging karapat-dapat ako sa inyo, sa'yo, at kay Migs. Ang pinakamahalaga po, Sir Kenzo, ay ang pagbabago, sagot ni Sari. Ang relasyon nila ay nagsisimula ng mabuo. Hindi na lang basta dahil sa Migs, kundi dahil sa pagrespeto at pagtitiwala. Si Nanay Didad, sa tulong ni Kenzo, ay nakakuha ng mas mahusay na paggamot. Hindi na niya kailangan pang tiis sa sakit. Nakikita niya ang pagbabago kay Sari, ang kislap sa mga mata ng kanyang anak na matagal nang nawala. Ang pamilya Akiyama ay nagsisimula nang bumalik sa normal, ngunit isang bagong normal. Isang normal na puno ng pagmamahalan, pag-unawa at katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon pa ring isang bagay na hindi pa nasasagot. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Sari, si Kenzo at si Migs, tumingin si Migs kay Sari. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, Nanay Sari. Nagsimulang magsalita si Migs, magkasama po ba tayo? Forever? May bahid ng pangamba sa kanyang boses. Nagkatinginan si Sari at Kenzo. Ang tanong ni Migs ay nagdadala ng isang bagong pag-asa, isang bagong simula. Ang tanong ni Migs, magkasama po ba tayo? Forever? Ito ang nagsilbing mitya para sa isang bagong yugto sa buhay ni Sari at Kenzo. Hindi na lang basta tungkol sa katotohanan ang lahat. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang pamilya, isang tunay na pamilya. Pagkatapos ng mga pangyayari, nagpasya si Kenzo na gawin ang lahat ng legal na proseso. Sa tulong ng kanyang mga abogado at sa suporta ng mga ebidensya mula kay Sari at Aling Nena,
Opisyal na kinilala si Sari bilang biological mother ni Migs. Bukod pa rito, pinagkalooban din siya ng co-guardianship sa bata, kasama ni Kenzo. Ang 12 taong paghihirap ni Sari ay sa wakas ay nabigyan ng hustisya. Hindi na nagtiis si Nanay Didad. Sa regular na dialysis at tamang gamot, bumuti ang kanyang kalusugan. Nakita niya ang kagalakan sa mga mata ng kanyang anak. Nakita niya ang apo niyang si Migs na ngayon ay masigla at masayahin. Ang tahanan nila sa Baguio ay napuno muli ng tawanan at pag-asa. Si Migs ay lalong naging masayahin. Malaya na niyang naguguhit ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang mga painting ay puno na ng kulay at buhay. Hindi na niya kailangang magtago. Ang mga takot na idinulot ni Celine ay dahan-dahang nawala. Napalitan ng pagmamahal at seguridad. Tinatawag na niya si Sari na nanay ng may pagmamalaki at pagmamahal. Ang ate Sari ay naging nanay. Isang salita na nagdala ng kagalakan at kaganapan sa puso ni Sari. Nanay, tingnan mo po ang ginuhit ko. Sabi ni Migs isang hapon. Ipinakita ang isang painting ng 3 tao na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno. Siya, si Sari, at si Kenzo. Ngumiti si Sari. Pinisil niya ang pisngi ni Migs. Ang kanyang golden moment. Ang larawan ng isang pamilyang binuo, hindi ng batas, kundi ng pagmamahal. Si Kenzo, sa kabilang banda, ay naging isang ganap na ama. Hindi na siya abala sa kanyang negosyo. Pinili niyang i-prioritize si Migs. Sa bawat desisyon, kasama niya si Sari. Naging magkaibigan sila. Magkasangga. Higit pa sa pagiging magulang, naging magkasama sila sa pagbuo ng isang pamilya na hindi kailangang magpanggap. Isang gabi, habang naglalakad sila sa gilid ng Baguio, ang hangin ay sariwa at puno ng amoy ng pine trees. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Si Migs ay mahimbing nang natutulog sa kotse, pagod sa maghapong paglalaro. Tahimik lang silang naglalakad ni Sari. Sari, sabi ni Kenzo. Binasag ang katahimikan. Salamat sa lahat. Para kay Migs po, sagot ni Sari, nakatingin sa malayo. Hindi lang para kay Migs, Sari, sabi ni Kenzo. Huminto at hinarap si Sari. Para sa akin din. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging isang ama. Kung paano magmahal ng totoo. Hindi pera ang sukatan ng lahat. Nagkatinginan sila. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa hangin. Ang mga damdamin ay naghalo, halo-halo. Paggalang, paghanga, at isang bagay na mas malalim. Isang koneksyon na higit pa sa pagiging magulang. Ang mahalaga, Sir Kenzo, ay ang pagbabago, sabi ni Sari, ngumiti. Lumakad silang muli, tahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi na puno ng tensyon o lihim. Ito ay puno ng pag-asa, ng pag-unawa, at ng isang bagong simula. Habang papalubog ang araw, nakatayo sila sa isang overlook. Pinagmamasdan ang nagliliwanag na tanawin ng Baguio. Isang lanjonye ang humaplos sa kanilang mga mukha. Humarap si Kenzo kay Sari. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na hindi na puno ng pagdududa, kundi ng kapayapaan at pagtanggap. Lumipas ang mga taon. Ang matatayog na pine trees ng Baguio ay nanatili, tahimik na saksi sa bawat pagbabago, sa bawat paghilom. Ang pamilya Akiyama, o mas tamang sabihin, ang pamilya ni Sari, Kenzo at Migs ay naging simbolo ng pag-asa na ang pagmamahal ay kayang lampasan ang lahat ng hamon. Si Sari Villarosa, ang babaeng minsang itinuring na ipinagbili ang tagsibol, ay natagpuan ang kanyang tunay na tagsibol sa piling ng kanyang anak. Ang pilat sa kanyang pulso ay hindi na simbolo ng pait, kundi ng kanyang lakas at sakripisyo. Natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili sa nakaraan. Natutunan din niyang patawarin si Kenzo at maging ang pamilya Akiyama, hindi dahil sa nakalimutan niya ang sakit,
kundi dahil sa pinili niyang magpatuloy para sa kapakanan ni Migs. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa mali, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Nakahanap si Sari ng kapayapaan. Ang kanyang maliit na bahay sa Baguio ay puno na ngayon ng pagmamahal at tawanan. Patuloy siyang nagtuturo, ngunit ngayon, mas malalim ang kanyang mga aral. Nagtuturo siya ng pag-asa, ng katatagan, ng pagpapahalaga sa sarili. Ang kanyang nanay Didad ay malakas na, at ang kislap sa mga mata ng kanyang ina ay sapat na upang punan ang kanyang puso. Si Kenzo Akiyama, ang negosyanteng minsang nabalutan ng abala at hiya, ay naging isang tunay na ama. Ang kanyang suit at kurbata ay napalitan ng mas komportableng damit para makasama si Migs sa mga adventure nito. Natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa negosyo o reputasyon, kundi sa mga ngiti ng kanyang anak, sa mga yakap ni Sari, at sa init ng kanilang tahanan. Ang kanyang paglalakbay sa pagsisisi ay nagtapos sa pagiging isang lalaking matapang na humarap sa kanyang mga pagkakamali at pinili ang tamang landas. Hindi na siya nagtatago sa anino ng utang na loob. Si Migs Akiyama, ang batang minsang nalilito at malungkot, ay namukadkad na parang isang bulaklak sa tagsibol. Ang kanyang mga drawing ay naglalarawan ng isang pamilyang buo, puno ng kulay at buhay. Malaya na niyang ipinapahayag ang kanyang mga saloobin, ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang pagtawag kay Sari na nanay at kay Kenzo na papa ay hindi na lang basta salita, kundi pagpapahayag ng isang pusong buo, puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang kwento ni Sari, Kenzo at Migs ay isang patunay na ang pag-ibig ng isang ina ay hindi kayang supilin ng anumang kontrata, ng anumang batas. Ito ay kwento ng pagpapatawad at pag-unawa, ng paghahanap ng lakas mula sa bawat sugat at ng pagsibol ng pag-asa mula sa pinakamadilim na bahagi ng buhay. Hindi kailangan ng perpektong pamilya. Ang kailangan lang ay pusong tapat, handang magmahal, handang lumaban, at handang magpatawad. Dahil sa dulo ng lahat, ang bawat pusong pinag-isa ng pag-ibig ay makakatagpo ng tunay na tahanan. Dahil sa dulo ng lahat, ang bawat pusong pinag-isa ng pag-ibig ay makakatagpo ng tunay na tahanan. At sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay, sa inyong matiyagang pakikinig at pagdamay sa bawat yugto ng buhay ni Sari, Kenzo at Migs. Ang inyong presensya ang nagbigay buhay sa bawat salita, sa bawat pahina. Hindi madali ang isulat ang kwentong ito. May mga sandaling halos hindi ko na makita ang liwanag, lalo na sa mga eksena kung saan pinakita ang lalim ng sakit at pagtatago. Ang bawat luha ni Sari, ang bawat pagdaramdam ni Kenzo, at ang bawat tanong ni Migs ay tumagos sa aking puso. Ngunit sa bawat hirap, may inspirasyong umusbong, hango sa mga tunay na kwento ng buhay, sa mga damdamin na minsan ay ating naramdaman, at sa pag-asang nananatili sa bawat isa sa atin. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan kaming maliit na buto sa inyong mga puso. Isang buto ng pagmamahal na walang pinipili, ng pagpapatawad na nagpapalaya, at ng pag-asang nagbibigay lakas. Tandaan natin na tulad ng isang maliit na apoy sa gitna ng kadiliman, ang pag-ibig ay kayang magbigay liwanag sa pinakamalalim na hukay ng pighati. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumubulong sa aking isip, at nais ko rin itong itanong sa inyo. Sa gitna ng lahat ng pait at pagtatago, kaya mo bang patawarin ang taong nagdulot ng malalim na sugat sa iyong puso, tulad ng ginawa ni Sari? Naway ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section. Ang inyong mga kwento, ang inyong mga pananaw, ay mahalaga sa amin. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video. Maraming salamat muli
at hanggang sa muling paglalakbay ng puso dito sa Kilig at Luha. Kwentong Puso. Ang Selyadong Lihim, Couturing Tuokve, Kilig at Luha. Nguy Catherine, Clara.